At sa gayong sentimiento, narito ako't idinadalumat na wala rin ang talinhaga sa salita. Ang makatay, laging sasandig sa awa ng mambabasa. Kaya di maiiwasan ang mga sosyo-realistikong paksa sa tula upang lumapit sa puso ng madla. Hindi natin ipinapaabot ang talinhaga, kundi lumilikha ng espasyo upang punan, hanapan o lagyan ng talinhaga. Sa ganitong proseso, nagkakaroon ng malinaw na batayan ang makata upang makipagkapwa sa mambabasa gamit ang alay niyang tula. Sa katunayan, walang sinasambang saklaw ang tula. Maaari itong magpatungkol sa payak na lumot, kagaya ng lumang tanaga. Matitibay katulos sakaling datnang agos. Ako'y mumunting lumot sa iyo'y pupulong. O gumamit ng personang lasing. Ngunit maaari din tumalon papunta sa mga dakilang paksa, katulad ng pagkabasahan ng isang republika o kabanalan ng Panginoon. Ang paglundag na ito, nagkakaroon ng sariling tindig ang makata at mambabasa sa paglikha at pagtangkil sa tula bilang kaisipang akma sa kanilang kamalayan. Nilalagak nila ang kanilang sarili sa tula, lalo't-lalo na kung may himig pang politika, itong hindi may tatatwa. Maaaring ugatan ng talinhaga ang prinsipyo nito. At matagal ng prinsipyo ng Malate ang hamunin ang mga diktadura at mga nag-aastang diktador, pati puliswikat, di patas na batas o utos. Nagsisilbi itong makathaing lunan upang mapayamat ang diwang mapaghiwagsik sa pamamagitan ng pagsulat, partikularang berso, talu-taludtod na pagsasalansa. Gamit ang tula, nanininsay ang Malate sa lahat ng uri ng pagdudusa. Kaya, sa ika-40 taon ng Malate, mapapansing tigmak sa sosyo-politika ang mga tema ng tula sa antologiyang ito. Ang pagsusulit halimbawa ni Fernando Bellosa ay masaklap na komentaryo ukol sa katayuan ng sistemang pang-edukasyon na napagsasangkap sa lawas ng kapitalismo. Ang tula ukol sa pagpapatay ng isang alkalde sa Pampanga ni Elmer Dato ay paglilingon sa kasaysayan ng kilusang komunismo sa Pilipinas. Samantala, mahahanapan din natin ng napapanahong sentimiento ang Confessions of a Barricader ni Guillermo Guerrero dahil sa mga saklaw may matalas na dila dahil sa personang naglalakad at nangungumpisa. Gayon din ang sagala ni Pinky Serafica ay tulang pasalaysay tungkol sa isang babae na tigmak sa silinangan at kultura. At nais ko rin ipakilala ang ilang tula na magsasalita ngayon sa section poetry. Ang Banyo Queen ni Waya Aiko ay magtimbang sa pagkakakinlan at panlipunang dikta. At ang Merienda sa Macdo ni Camilo Villanueva Jr. ay isang pagwangis sa krisis pangkaligtasan sa pamamagitan sa sagisag ng pagdaing fast food. Kaya, may malinaw na tindig ang mga tulang itong dumaan sa mga daluhong ng panahon. At bilang makatat manunulat, taos-puso nating inaalay ang ating akda sa pag-asang mahanapan at tukuyin ang talinghagang magkakaisa sa kamalayan ng madla. Gayon sa makatwid ang panata ng poetry section. At aking ipapakilala ngayon ang isang nagretensya niya sa section ito na tatanghalang ko lang Banyo Queen. Maraming salamat.